na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na matiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo ma'am papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaba na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, alam mo yon, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya,
sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kayo kamaong magbinisaya, tingala tama. Bulog bukushe, avec quoi. Tingala na. Whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside.
Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako dili. Kaya nga no, sunburn ang katungaan niya, ang katunga dili. Okay lang. Okay lang, okay lang. Binuangan lang tamo. Naka-ready ang sunblock diri doble. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oh. Okay? Unsa pa ba'y, ano pa ang pwede nating gawin? Vicky, just tell us what to do. We will follow you. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa... Okay, okay. Sabi mo. Ay, sabi mo, tatay. And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka.